Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:13 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radio Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang apektuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was, Lunes, Hunyo 15, tuig 2026. Ini ang inyo tag balita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. This has to stop. Pandam ni PRO6 Director Randolph Tuanyo sa mga nagahimo sang bomb threat. Apat ka pulis ang PRO6 na promote. Sunod-sunod nga linog, tugas ang paghulag sang Negros Trench, suno sa FIVOX. Sobra 3,000 sakatos ka public school students sa La Carlota nagbaton sang libre nga mga gamit pang eskwela. PRO6 nagpanagtag sang bag-o nga mga salakyan kag motorsiklo sa mga police units sa rehiyon. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tugas sa paghulag sang Negros Trench ang sunod-sunod nga nabalag nga linog sa Anini Antique halin sang gabi sang Hunyo 14, tubtob aga sang Hunyo 15 suno kay Engineer Ray Antioquia sang DOST FIVOX Rojas City. Sandig sa datos siya sa kapin 13 kalinog ang na-monitor sa mga kagamitan sa FIVOX pinakamabaskog direng magnitude 4.9 nga nabalag alas 11:34 sang gabi sang Hunyo 14. Samtang may araman sang nabalag nga magnitude 4.2 kag magnitude 4.3 sang alas 9:06 kag alas 11:22 sang gabi sa pareho nga adlaw. Paig ni Antioquia, every now and then nagahulag ang Negros Trench. Nahibaluan ang Negros Trench isa sa mga earthquake generator sa Western Visayas upod ang West Panay Fault. Siling sa FIVOX Rojas City personnel hindi magpanik o kung maalarma, sabay lumangin alerto kag preparado. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dapat ma-identify kang makasuhan ang mga nagahimo sang bomb threat sa komunidad. Ini ang mabasko nga pahayag ni PRO6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo kasunod sa natabo nga bomb threat sa ding mensionar ang Iloilo City Hall kag Iloilo Provincial Capital nga palukpan sang bomba. Suno kay Brigadier General Tuanyo, klarong mando sini sa Iloilo City Police Office kag Regional Anti-Cybercrime Unit agud mauntat na ang pagpamuhag sa komunidad kag magserbi ng leksyon sa mga nagahimo. Sini kumpiyansa ini sa kapabilidad kag gagamitan sang Anti-Cybercrime Unit nga maresolbang nasambit nga Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. i-promote sa mas mataas nga ranggo ang apat ka Police Commission Officer sa Police Regional Office 6. Ang oath-taking kag donning of ranks ging panguna ni PRO6 Director Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, kaupo sa Napolcom 6 Director Benjamin Florentino, kag Attorney Michelle S. Benitez Yotoko, Acting Chief Technical Services Division, Chief Regional Legal Service ng Napolcom 6. Ang mga na-promote ang musanay Colonel Alexander Rosales, Police Lieutenant Colonel Henry Gaborno, Police Lieutenant Colonel Edwin Luces, kag Police Lieutenant Colonel Monagi Amenes. Ang seremonya sa kapamatud sang padang nga pagsanyog sang organisasyon ginalauman sang PRO6 sa mga bago promote ang mas mataas nga level sang pagserbisyo para sa mga pumuluyo sang Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. sobra 3,100 ka public school students sa La Carlota nagbaton sang libre nga mga gamit pang eskwela. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagbaton sang libre nga gamit pang
mga eskwela ang 3,141 ka public school student sa La Carlota City, Negros Occidental. Target sa programa ang mga estudyante sa kindergarten, grade 5 ka grade 6 agud mapagalhagan ang gasto sa mga panimalay sa liwat nga pagbukas ng klase. Ang pagpanagtag nagasakop sang 24 ka bultuan kag ginsuguran sang Hunyo 5 kag natapos naman sang Hulyo 11. Suno kay La Carlota City Mayor Julio Halandoni, ang mga school supplies ginpondohan para sa direkta nga benepisyo sa mga estudyante kag ila pamilya. Samtang ang mga lokal nga opisyal nagserbe lang nga instrumento agud madulong ang ini nga mga bulig sa tagsa ka komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naghatag ang Police Regional Office 6 sa mga bag-ong mobility assets sa Iloilo Police Provincial Office kag Iloilo City Police Office sa ginpatay nga blessing kag turnover ceremony. Gin pangunahan ni PRO6 Director Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo ang programa nga nagatuy nga mapabakod pa ang operational capability sa mga police unit sa rehiyon. Kasunod sang pagbindisyon, naging patikan ni Police Major Mark Renzi Oglesco, Regional Pastoral Officer, formal nga turnover sang PRO6 ang isa ka unit sang personal carrier 4x4 Mitsubishi Triton kag isa ka unit sang light transport vehicle Toyota Innova sa Iloilo Police Provincial Office nga ginbato ni IPPO Director Colonel Bayani M. Razalan. Samtang 3 ka unit sang 150cc light motorcycle ang turnover man sa ICPO nga ginbato ni Colonel Wilbert Parilla. Ang pagpanagtag sang mobility assets kabahin sang padangatikang sang PRO6 sagud mapabakod ang police visibility, operational readiness kag mas mapadasig ang pagresponde sa mga kinahanglanon sa komunidad agud mapabili ng kalinong kagkatawhayan sa bugos nga Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Isa ka kilo o kon 158 ka kilos ang ube gikan sa kalinog ang IP community nakakita sang institutional buyer sa bulig sang DA. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gayon nga nabakal sa institutional buyer nga Orchard Valley sa Banwas ang Pavia ang 158 ka kilos ang ube gikan sa mga manguma sang Panay Bukidnon community sa Kalinog, Iloilo. Ini sa bulig sang market matching nga ginhiwat paagi sa kabuhayan at kaularan ng kababayan katutubo o Confolke program kag sa High Value Crops Development Program sang Department of Agriculture Western Visayas. Sunod sa DAWV, nagapamatuli ni nga kung may bastante nga access sa merkado kag husto nga oportunidad, nagabukas ang mas madamo nga posibilidad para sa dugang nga kita kag mas masanyog nga palambuyan para sa mga manguma. Gimpasiguro sa ahensya nga magapadayon ng ilang pagtinguha nga magbulig sa pagbukas ang mas masangkad nga merkado para sa kada mangunguma. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. LGU Maasi nagbaton sa 7.9 million nga cheque gikan sa dole sa idalom sang Integrated Livelihood Program. Detalye sang balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton sang 7.9 million pesos nga livelihood assistance ang lokal nga panguluhan sang Maasin, Iloilo gikan sa Department of Labor and Employment o DOLE Region 6. Tungaon ang livelihood cash incentive sa 5 ka asosasyon sa Banwasang Maasin. Lakip sa recipients ang Maasin Bamboo Association para sa bamboo craft, furniture making kag trading project, Maasin Market Vendors Association para sa spices, condiments kag rice trading projects, kag ang Maasin Barangay Kagawad Committee on Agriculture Association para sa chicken egg laying project. Recipient man sang cash incentives ang Maasin Overseas Filipino Workers and Beneficiaries Association para sa rice kag feeds retailing project, kag ang katilingban sang pumuluyo nga nagaatipan sang watershed sang Maasin para sa bamboo woven production projects. Ang livelihood grant kabahin sang DOLE Integrated Livelihood Program nga isa ka programa sang ahensya nga nagahatag sa marginalized, vulnerable kag displaced workers sang starter kits, raw materials o kung kagamitan para sa pag-umbisa o kung pag-expand sang community enterprises. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas News. Ginasugura ng 23 milyones nga upgrade sa Iloilo Sports Complex bilang kabahin sang pagpanami isang pasilidad para sa mga atleta kag iban pa nga nagagamit sang lugar. Lakip sa mga gin-develop ang atop sang tennis court balor 9.3 milyon, administration building balor 7.6 milyon, pagpahamtang sang generator set balor 5 milyon, track oval repair nga may pundo nga 1 milyon kag indoor pool water tank nga nagabalor sa 700,000. Ginpahayag ni Iloilo Sports Development and Management Office Chief Dr. Maria Jeneline Fundal ang ini nga mga proyekto nagapakita sang realisasyon sang mga handom. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DTI kag Representative Baronda tingupersa sa pagpabaskog sa mga nagaubra sang kakanin. Detalye sang balita, JP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagtingog sa Department of Trade and Industry kung DTI Western Visayas kag Iloilo Provincial Office kaupo ng opisina ni Iloilo City Representative Jamjam Baronda para pasanyugon ang pag-obra sang kakanin sa syudad sang Iloilo. Ini pinaagi sa Project Kakanin nga isa ka espesyal nga entrepreneurial development program nga gindisenyo para mapabaskog pa ang kapabilidad sa mga kakanin makers samtang ginapabilin ang manggaranong nga tradisyon sa mga Ilonggo. Sa idalong sang programa, may hiwaton nga serya sang paghanas kada Huwebes nga magasugod sa Hunyo 18 kung sa diin tudluan ang mga tagpasakop sang praktikal nga ihibalo tuhoy sa pagdumala kag pagpasangkad sang ilang negosyo. Naggalaw mang DTI nga pinaagi sa sininga programa, mas magnami kag mas makilala pa ang mga produkto kag mas makasabay sa kompetisyon sa merkado ang mga kakanin halin sa syudad sang Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nakabaton sang 25 ka laptop ang mga banwa sang Badyangan Kabatuan kag haniway sa Iloilo halin sa Project Activate sa Department of Information and Communications Technology. Sa nasambit nga numero, 9 ka laptop ang nabaton sang Badyangan samtang tigwalo naman sa haniway kag Kabatuan. Ang turnover ceremony ginpangunahan ni Undersecretary Leandro Angelo E. Aguirre sa Iloilo Provincial Capital. Suno sa DICT, gamiton ang mga laptop sa mga micro, small, and medium enterprises. Sa idalom sa programa, pabaskugon ang digital skill sa mga komunidad, pinaagi sa paghatag sa ICT equipment kag mga pagharap. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. dredging kag clearing operation sa Iloilo Batiano River nagapadayon kabahin sa Oplan kontrabaha. Detalye sa balita, Janelle Bacra. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Padayon ng dredging kag clearing operations na ginapatigayon sa Department of Public Works and Highways Region 6 sa Iloilo Batiano River bilang kabahin sa pagpatuman sang Oplan kontrabaha sang gobyerno. Ang pagpanghawa ng inisyatibo agud mapasiguro nga mangin matalunsay ang ilig sang tubig sa mga waterways o kon mga suba labi na nga pasulod na ang tig-ululan. Ang Oplan kontrabaha ang nasanto man sa mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga mapabaskog pa ang programa Batok sa Pagbaha. Sa monitoring sang DPWH Region 6, yara na sa 87.65% ang accomplishment sang operasyon sa nasambit nga lugar. Ginpatigayon man ang Oplan kontrabaha sa iban pang bahin sang rehiyon bilang preparasyon sa tig-ululan. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Syudad sa Iloilo liwat nakabaton sang unmodified opinion gikan sa Commission on Audit. Detalye sa balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Liwat nga nakabaton ang Iloilo City Government sang unmodified opinion gikan sa Commission on Audit o COA sandig sa annual audit report para sa fiscal year sa katapusan sang December 31, 2025. Gimpayag ni COA 6 Regional Director Maria Gleda Lim nga ginhiwat ang audit na isuno sa internal standards of Supreme Audit Institutions. Tinutuyo sang audit nga mahibaluan ang level sa kasiguraduhan nga mahimo ibutang sa mga assertions sang Iloilo City Government na hanungod sa financial statements, matumod kung ginasunod ang mga lagi, mga pagsulundan kag regulasyon kag matumod ang mga oportunidad para sa pag-uswag kag mausisa ang implementasyon sa mga rekomendasyon sa pag-audit sa nagligad nga mga tinuig. Gimpahayag ni Mayor Raisa Treñas Chu nga ang unmodified opinion makabig nga makahulugan ilabi na sa iya unang nga tuig bilang alkalde kag nagapakita man sang whole of government efforts sang tanan nga departamento kag opisina kag personal sang City Hall nga nagapasiguro sang compliance kag accountability sa pag-usar sang pondo sang pumuluyo.
Madumduman nga nagbaton man ang city government sa kapareho nga distinction sa final year ni Anay Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Para sa Bagong Pilipinas, Ma'am Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, ginpanugyanan sang Iloilo City Police Office ang publiko nga mangin responsable sa paggamit sang social media kasunod sang bomb threat nga ginpost sa Facebook. Sa ring mentionar ang Iloilo City Hall kag Iloilo Provincial Capital nga may igatanom nga bomba. Sa investigasyon sa kapulisan, nagpalabot sang reklamo ang Public Information Office ng Iloilo City Government nga may isa ka Facebook account nga nagpost nga may bombang nga igatanom sa duha ka government office. Gilayon naman nga nagpakig-angot ang ICPO sa City Explosives and K9 Unit para magpatigayon sang inspection kag validation. Makaligad ang pila ka oras ng inspeksyon, negatibo sa bomba ang duha ka opisina. Ginapatod pa sa karon sang ICPO kung anong motibo sa pagpamahog. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:28 sa hapon. Kagamiento manatipon nga balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Lunes, Hunyo 15, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.